kine-question nila ng ba't gano'n ang ano ng pamamahala namin. Hindi ba si Jesus Christ before, alam niya na itatatwa siya ni San Pedro. Alam niya kung anong gagawin na itatatwa siya ni Judas Iscariote. Alam niya na ang gagawin ni Pablo. Bakit kinuha pa rin ni Jesus Christ na disipulo tong mga to? 'Di ba? Yun yung ideal niya. Alam niya yung possible na gagawin at alam ni Jesus Christ na gagawin yon. Ba't niya kinuha yung mga yon, 'di ba? Kasi dumadating kasi kami sa yung pag sa iglesia, yung pang-uusig sa amin is nasaan yung morality nyo bilang iglesia? Dapat 'di ba ganun yung ginagawa nyo? Yun ang sinasabi. Dapat hindi nyo sinusuptahan yung mga ganito, ganyan, 'di ba? Oh. Kung inuusig nyo kami, di na bago sa amin yan. Baga, immune na kami sa pag-uusig kasi nga even to si Jesus Christ is nausig din dati at bakit bakit naging disipulo ni Jesus Christ yung mga taong ito na kung saan alam niya na yun yung gagawin ng mga to. Turning to the dito sa mga pinili namin, like usapan pa nga dyan, is either Pia Cayetano or Soto, pero malabo si Soto because if we could remember the Universal Healthcare Act, pro-abortion si Soto. Yun ang pinagtalunan nila ni Pia before sa Senate. So, nagsa-sauerkraut na ngayon si Soto dahil di siya na-endorse. Hello, pro-abortion ka, we don't like abortion. Hindi kami naniniwala dyan. So, sorry. Ganun lang kasimple. So, Pia is in. Well, as for Bong Revilla, kailangan At saka merong medyo sabihin na natin masailan na issue. So I will just PM it on you, Ma'am Joey. And third, si Bam. So si Bam, I think the one who will inhibit. Kasi as far as I could remember, Marcoleta visited Leni Robredo sa lugar nila. Alam niyo naman po si Congressman Marcoleta, running as independent, binibisita rin niya ang ating dating pangalawang pangulo. Kinakamusta niya that maybe INC have seen something with Bam. At malay natin, baka maunawaan rin ni Bam Aquino na there is life outside the Kakampiks. Baka malay natin. Kasi pero si Bam Aquino, sinuportahan na yan ng INC noong 2013. Yes, sinuportahan na yan. So, marami so parang hindi naman yan surprising sa part ng INC kasi yun nga anyway ang point lang dito is that I don't think there is a point na ma-surprise yung mga non-INC members na yung INC nagsuporta ng mga kandidato from different colors kasi ginagawa naman nila yan even before. Yeah, kasi mahirap yung as long as pumasa dun sa evaluation nila, as long as pumasa dun sa checklist nila or whatsoever, they can actually accommodate politicians of different color of the rainbow. Ayun. So yun lang yun. Proseso nila yun Ayun. Yeah, at saka nakita na natin ano nagagawa ng supermajority pag naging corrupted na. Yun rin ang sa tingin kong iniwasan din. Just hindi ako nagsasalita rito as a for the whole INC. Nagsasalita lang ako as an observer na lumaki sa New Era. Yeah, dahil alumni ako diyan mula elementary hanggang college. And dito naman sa party list, kasi ang gawin ng INC within the party list, we choose several party lists, then we segregated region per region like Leyte, Duterte Youth in the Cotabato region, doon naman ang Epanao. Dito sa amin, LFP-GMA, which I don't know kung kanino ito. And also yung party list noon ni Marcoleta, so I don't know the rest of the party list. So good luck na lang sana po sa mga mapipili. Then kung napansin nyo, yung nilabas ni Kipichu na sample ballot namin from Leyte, blanco ang position ng congressman. So it's a protest vote, I think. Para makita rin nila in 2028, yan ang mangyayari. Well, blanco. Even in Bohol ata, blanco rin ang congressman Although mayroong na-endorse na congressman ang bali-balita, so take it as a grain of salt.
maraming umiyak na dahil yung mga pumirma at maraming nagsumbong on why they signed it. Anyway, parang tingin ko naman hindi naman na namin business kung paano sineselect ni Yeah. ni INC kung sino man yung gusto nilang suportahan. Ganon. Although, of course, syempre, may nag-comment rin dito. Of course, syempre, kumbaga meron talagang mga magre-react on the choices of INC. Kasi lalo na kapag seemingly there are some inconsistencies. Meron talagang magtatanong. However, generally, I felt na ano yan internal rules yan ng INC At the end of the day, you are going to decide based on how you can better take care of the organization of the flock. I think above anything else, just like any other organization, you really just have to look after yourself and your members and your interest in order to survive. That's just the rule of life. Kahit naman siguro yung ibang mga organization ganyan din yung way ng pag-iisip nila. And it's a valid reason. It's a valid reason. But ang magiging debate lang dyan is that, syempre, yung mga tao, they're going to ask you about consistency. They're going to ask you like, bakit nyo sinuportahan yan? Dati ganito, ganyan. So, yun nga lang din. Matatanong kayo dyan pagdating doon sa mga ganung bagay. So, hopefully, BAM would not make an example like Laila de Lima. Hopefully. Ilang wish ko. And sana, for the 2028 elections, for the PDP slate, try nyo lang rin na mag-ask. Wala namang mawawala po. Kung makakatulong man ng INC sa mga gusto nyong itulong para sa bansa natin. Why not? Try it. Yun lang. Wala po kayo. Don't believe in magkano or what. Hindi kailangan ng INC ng pera. Doon ako hindi naniniwala yung sinasabi nila na yung parang nababayaran yung INC, ganyan. Parang madami ng pera yung INC. Meron nga Philippine Arena. Kailangan nyo nang babayaran para magkapera or Parang, no. Tingin ko hindi. Siguro sabihin pa natin na siguro mga interest na negotiate pero hindi yung babayaran para sa endorsement. Parang hindi naman kailangan ng INC ng pera. Dami na nilang pera. Ayun. Anyway, JRP, wait, can you wrap it up para na tayo, makamove na tayo sa next na topic? So yun lang po, nawa, good luck na lang po sa ating mga sinusuportahan at nawa makagawa ng strategic rin na paraan ng DDS side for the 2028 and best endeavors po sa lahat. Maraming salamat po. Okay, thank you very much. Maraming salamat, JRP. Ayan. Hello, Pedi Boy. Ay guys, ubusin ko na lang to nandito sa backstage ha. Dahil inaabot na tayo ng antok. Alam niyo naman ang tita nyo ay hindi na sanay magpuyat. Isang linggo lang nakatulog ng ng tamang oras. Anyway, hello Pedi Boy. Hello po, rinig niyo ako? Yes. Hello? Yan po. Yan, nabanggit naman nakikinig na mula kanina. So, all was said and done na. Sinabi na lahat. So, magtataka ako doon sa yung mga nagsasabi ng vote wisely. Like, parang hirap i-justify ng vote wisely. Especially itong mga bumoto kay Doc Willie Ong na 7 million. Hindi to vote wise. Sayang to eh. Totoo, Diyos me. Yun ang parang... Nag-withdraw na si Willie Ong eh. Nag-withdraw na siya. Ibig sabihin, kahit magkaroon siya ng 20 million votes dyan. Wala yung 7 million na vote. Ayun, tapos, yung mga, sabi mo kanina, we have wins, we have losses. Hindi natin talaga pwedeng makuha lahat eh. Like, yung mga sa Quadcom pala, lahat pala yan, mga loan, wala sila talaga kalaban, kaya hindi natatakot dun sa, yung mga banta nung, for example, yung sa INC na vote. Mga wala palang kalaban to sila Kong Hoon, sila Akop, si Suarez, yung mga yun. Tapos, ask ko lang, Ms. Joey, yung sa party list, kung may idea ka, kung hanggang saan yung percentage or usually yung kung saan yung ranking nila na magkakaroon sila ng seat. Hindi na natin yung kung ilan yung Parang pero yung they need to meet certain percentage eh. Parang I think parang 1% yata ng pagka basta meron silang kailangang i-meet na percentage. So kung kunwari naka 1% sila nung total vote cast, naka 1%, nakakuha sila ng boto na 1% of that, then that will entitle them to one seat.
Basta parang ganon. Pagkatapos, pagka kunwari, let's say, for example, itong ngayon yung lumalabas, si Akbayan, 6.6% siya. So malamang guaranteed na to 3 seats. 3 seats. Ganon. Kasi Mhm. ang mangyayari, iano muna lahat ng mga nag-qualify doon sa percentage, yung qualifying percentage. Doon sa qualifying percentage, bibigyan sila ng tig-iisang seat. Pagkatapos yung mga mataas, magkakaroon sila ng yung mga sumunod na mga nag-increase ng percentage, ganyan. Then mabibigyan sila ng additional seat, ganon. Pinakamataas yung 3 seats until ma-complete yung at least 20% ng district representative. Ayun. Okay, kasi yung sa Ipanaw is like 74 sila ngayon. And 70, yeah. kung hindi sila umabot dun sa qualifying percentage, Ayaw. hindi sila magkakaroon ng seat. Saka, so congressman na sawa kasi si Boy Ipen, saka si Boy Ngiwe. Oo. Saka si ilan po ba yung councilor sa Metro Manila? Sa 6 po ba? Then 2% daw, 2% ba probability? 2% yung qualifying percentage to get 1 seat. Ayan. And thank you. 2% per seat. Pero if may vacant pa, posible mabigyan yung below 2. Pero depende sa pinakamataas. Sabi ni Kevin Celestino. Ayan. May rules kasi yan May rules yan on how to really scatter the INEME. Pero yun yan, may qualifying percentage para makakuha ka ng seat. Pagkatapos, I think pagka kunwari 2%, pagkatapos binigyan mo na lahat ng seat, nabigay mo na lahat ng 3% na 3 seats. Pagkatapos meron pang natitira dun sa 62. That would be the time na magkakaroon ng seat yung mga mabababa ang Kaya percentage. meron pa sila sa yung mga last, mga dulo. Oo. Saka yung logic na binigay mo kay na Miss Joey, yung bakit si Bongo mataas Kasi parang pag bumoto ka, kung talagang Duterte ka, buy one take one na yan. Pag may Bongo ka, may bato ka na Parang ganun Pero may 6 million difference sila. Like nung kay Bam and Kiko, ang parang buy one take two sila Bam, Kiko, Risa Bam, Kiko and Heidi yung mga kakampings Pero yung Heidi ang layo. And then nung chinek ko yung sa Naga, which nakakuha si Lenny ng 81,000 votes. Si Bam 67. So hindi lahat ng bumoto kay Lenny, bumoto kay Bam, parang mga ganon. So kaya nga hindi mo po pwedeng sabihin na bakit ganun yung boto niyo tapos yung boto nito. Remember si Lenny rin noon. Ang boto ni Lenny 16, ang boto ni Kiko Pangilinan as Vice President nasa 9 million lang. Diba? Ayun, yung trend sa ganito mahirap talaga makita. Especially dito sa kasi hindi sila buy one take one, may mga sariling lakad rin yung mga yan. May mga sariling lakad rin yan. Tsaka si Bongo as a SAP, as a Special Assistant to the President, ang dami niyang na-forge na network, forge na relationship, at na-build na network, lalong-lalo na sa local official, sa mga LGUs. Sobrang dami niyang. So ngayon, pagdating ng election, yan yung importante. Yung connection mo sa grounds chances are, yung establish ni Bongo, kaya chances are nung kunyari harvest na siya ngayon. Si Bam and Kiko, may kunyari isa kang supporter ni Bam, pwedeng si Bam lang iboto mo na si Blanco mo na 11 Para lang pwede naglalaban din yung mga yan Kunyari supporter ka ni Kiko, gusto mong sure siya, tatanggalin parang Kiko ka lang. Parang ganun din kasi sa barangay, yung mga 12 council kagawad. Sinuboto lang nila isang tao, pinablanco lahat para yung positioning makuha mo kahit kakampi mo. So yun, and tapos nabasa ko pa dito yung recently lang, hindi ko alam ba't ini-interview pa tong si Llamas ng mga alam naman kakamping to na weakening na daw yung Dutertes, kaya daw yung wala daw bobotong kakamping sa Marcos and sa Dutertes, pero meron daw mga Marcos and Duterte supported boboto sa kakamping, kaya daw lumalakas daw sila ngayon. So yung ang in-interview pa yun at this point, if because Bam and Kiko are actually very high in the Senate, meron silang exhibit. Sasabihin talaga nila yan na ganun. They were able to patakbuhin ulit sila. Ayun, yun po yung points. And lastly, since alam ko kilala niyo naman sila, itong mga banateros. Siguro call attention lang. Ako didilis ako, pero minsan hindi ko gusto yung mga banat nitong mga to. Kasi, alam mo yung lagi na lang pinapaano na dinamay nyo kami, nabudol kayo, kami hindi. Maya yun kasi may mga points sila na okay, si banat bilang pinapanood pala. Kaso may mga ganun na lagi niyang pino-point out yun na parang sila yung magaling, sila yung tama yung ginawa. Dahil sinunod daw nila na Duterte yung sinabing wag iboto yan. The mere fact na hindi naman sinabi ni Duterte na
wag na iboto si Isko eh. Meaning to say, hindi rin naman niya gusto yun. So, parang pinabalalabas nila na yun yung parang pinaparinggan na mabait naman daw si Isko, kaya yun daw yung binoto. Tapos para lang mas masabing magagaling sila kaysa, actually, minsan alam ko yung mga pinaparinggan nilang kapwa Duterte supporter eh. Nakakabisit lang, pero ang vlog nila, puro pagpuri lang naman kay Isko. Buti nga, laglag to si Mocha eh. Ay, Number di ba 10 nanalo si Mocha? Alam ko na 6 lang yung councilor sa Pearl District, number 10 ata Oo. siya. Malayo siya. Eh yun. Oo. Eh, kung nakakontak mo naman, pero tigil-tigilan nila lang yung mga ganun na parang sila yung Nostradamus ng eleksyon na alam nila yung pwedeng mangyari na lahat budol, sila lang hindi, sila yung tama. Visit. Yun lang. Who you listen to, ganun lang yun. Kung hindi nyo na-true, hindi huwag nyo nang pakinggan. Yun din naman na pinag-aaway-aaway kayo. Alam ko minsan, kayo tinutukoy niya sa mga ano nila, mga banat nila na ganyan, kesyo kay Aimee, kesyo ganyan. Pero, ayun lang, kung kasi nakakasama Hindi naman tayo nila. pinangalanan, hindi wala tayong pakialam doon. Ayun, yun lang. Yun lang po. Thank you, Pedi Boy. Maraming salamat. Thank you. Oo. Ayun. Ako, bahayaan nyo na lang kung ano, di ba? Kung nauuta kayo sa opinion, edi huwag nyo lang pakinggan. Ganun. Kung tingin nyo merong mapupulot, edi pakinggan. Ganun na lang. Ayan. Hello, Kantaro Ken. Hello. Hello? Hello po. Hello. Hello. Yes, naririnig ka po. Ayun. Good morning po. Good morning. Ayan. Nandito lang po ako para magpaalala na i-check po natin ang ating mga BP, blood sugar, pulse rate, at oxygen levels po. Ano po? Medyo nakaka-stress po ang ating eleksyon ngayong kahapon. Bali, literal, nakahapon na. Sana sana yung PDP is moving now, collecting all the evidence about the dayaan, lalo na yung sa overvoting, yung mga ganyan. I hope PDP is moving right now. And And I just want to share a few points lang, Miss Joey. Dahil maraming nagsasabi na humihina daw ang Duterte's votes or ang mga Duterte. Clearly, hindi siya humihina, bagkus lumalakas pa siya. Kasi makikita, aminado naman tayo na ang ating pinakamalakas na puwersa talaga, ang binding force talaga ng Dutertista ay si PRRD. Pero makikita natin na nagawa ng Dutertistas o mga Duterte supporters na magkaisa, kahit pa paano na magkaisa, masolidify yung forces natin kahit hindi natin nakikita o nakakausap si PRRD up close. And meron lang din akong gustong i-share regarding dun sa mga priority voting areas, kasi I've heard na merong mga precincts na walang dedicated na ACM doon sa mga priority voting areas. As per the BI, tama po ba ang tawag sa kanila, yung mga nag-assist sa elections, na wala daw pong na-provide na machine para doon. And I'm speaking for ano lang po, dito lang din po sa may area namin. And I'm not sure kung doon sa ibang mga presintos, ibang mga eskwelahan ay ganun din. Hopefully not. But meron naman pong option na binigay na kung sakaling hindi po gusto ng mga nasa priority list, gaya ng mga buntis o PWDs at senior citizens, na iwan ang kanilang mga balota after bumoto doon sa mga BI officers na, at sila na lang ang magpapasok ng balota nila doon sa machines, ay pwede naman daw ang mga nasa priority list na umakyat na lamang doon sa second floor ng precinct para doon mismo bumoto direkta sa kanilang cluster or sa precinct. So hopefully isolated case lang siya, hindi siya nangyayari sa ibang mga presinto. I don't know kung may narinig po kayong mga ganun sa... Meron yan sa amin dito na ganun din na situation, sa totoo lang. Ayun po. Marami talaga irregularity. Actually, sobrang daming irregularity. And tawag dito, well, yung, di ba, umamin naman yung COMELEC dyan, 300 daw na voting counting machine, automated voting counting machine yung automated counting machine ang nag-bug down. Pagkatapos, yun yung merong mga event na sobrang haba na nung pila, nag-bug down. Pinapag-waiver na lang nila yung mga botante para yung mga teacher na yung magpapasok ng balota nila sa ACM. Ganon. So, syempre yung iba, hindi sila komportable ng ganon, iintayin. Pero yung mga iba, iiwan na lang.
Meron ring mga insidente na nagsasabi na pre-shaded na yung balot. Meron din yung mga nagsasabi. Kaso nga lang kasi yung all this dayaan, ang mahirap kasi dito, kapag hindi mo siya na-manifest doon sa minutes ng BEI, wala na, sobrang hirap ng patunayan eh. Ayun. Hindi naman Totoo lahat po. familiar dun sa proseso ng pagcha-challenge ng mga nangyari sa election day with the Bureau Yes of po. with the Board of Election Inspectors. Ayan. Ayun po. Mhm. And share ko lang din po yung aking observation sa regarding sa naging campaign at sa naging resulta ng halalan this 2025 na ang ganda po nung premise na meron sa PDP Laban na merong 5 agad sabay-sabay na tumakbo for senator. Mm-mm. Pero yun nga lang, medyo kinulang tayo sa pagkuha or dun sa paglapit ng mga loob ng mga other Dutertistas, even yung mga non-partisan pa na Oo. mga voters. Dahil kung mapapansin po Actually, sa totoo natin, lang, si Vic Rodriguez, victim rin yan ng hati-hati within the Duterte supporters. actually po yes, because of Victim rin yan si Vic Rodriguez eh. Yung yung parang meron pa yung ibang mga Duterte supporters na hindi naniniwala sa kanya kasi double agent din daw siya, ganyan. yes, Yung mga ganon. yes po. Marami talaga tayong issues on the consolidation, ganon. Despite the fact po. na itinaas ni PRRD yung kamay niya, alam mo yung mga ganon. Victim rin yan si, let's just be real here. Isa rin siya sana, maganda sana kung ako yung better result for me. I think it would have been more, kumbaga parang more imposing. Kapag kunwari meron tayong napanalo na yung less popular na mga kandidato. Kasi Marcoleta is Marcoleta, maraming block si Marcoleta eh. Meron siyang INC, meron siyang mga neutrals, meron siyang mga pinks, ganyan-ganyan. Pagkatapos, of course, syempre, malaki yung Duterte-based supporters ni Marcoleta. So, kumbaga si Marcoleta, maraming nagdala sa kanya. Hindi lang naman siya talaga makiklaim ng mga Duterte supporters sa pagkapanalo ni Marcoleta. Maraming block si Marcoleta ang bit-bit eh, ganyan. Pero, for example, kung kunwari nanalo si Rodriguez or si Jimmy Bongo, 'di ba? Kasi yan talaga, Duterte talaga yung nagbuhat dyan. Duterte Yes, talaga yung, wala silang masyadong Mm. ibang block, kundi Duterte lang. Ganun. So, kung Tama. if they ako tingin ko mas imposing yun for the Duterte support base kapag kami napanalo tayo na isa na talagang solid na new senator. Mas imposing yun, mas powerful yun. Nevertheless, si Bato naman Yes. kasi Duterte naman talaga yan. Kumbaga parang sila na yung natin, sila na yung crowning glory natin, si Bato at si Bongo. Ayan. Kaya ako kahit marami akong criticism dyan sa dalawa na yan, parang next time ko na lang Yes. sasabihin ko. Yeah, and hopefully sa mga susunod na elections, magawa din nating matuto. We can learn a thing or two from Senator Miriam Defensor Santiago's playbook. Na kasi I remember nung siya pa ay aktibo sa politics, bata lang din ako noon eh. Pero nagawa kong maarok yung mga sinasabi niya kahit medyo malalim. Dahil inayon niya yung mga gusto niyang sabihin sa kakayanan ng comprehension ng mga taong kinakausap niya. Which yun din sana ang medyo dagdagan pa sa susunod na elections if and when tumakbo ulit yung mga nasa Duterte 12 under the PDP Laban. So yun. Kasi ang ganda na nung premise, ang taas din ng votes na nakuha nila kahit papaano para mostly sa kanila mga first timers. Napakalaki nun. At hindi nalalayo dun sa ibang mga seasoned politicians na. So, yun. Ayun lang naman po. Meron pa akong mga gustong sabihin sana, kaya lang nakalimutan ko na dahil sa antok. Oo, mag-aalas 2 na. Ayan. Oo. Sumunod na lang po at wag na lang po natin kalimutan na mag-check talaga ng mga BP para kumalma-kalma naman tayo, hindi yung tayo nag-aaway. We still did a good job, I think. We still did a good definitely. job. So, kumbaga parang yun, check niyo yung BP niyo, huwag kayong masyadong pa-high blood. Ayan. Yeah. Tsaka ang dapat mas na-high blood tayo doon sa mga nasa kabilang mga barangay, hindi sa ating bakuran.
ang paghandaan natin, may declaration na si Inday to be full opposition. So Inday is going to lead the opposition. So I think at this Yes. point, kailangan talaga marali natin lahat-lahat ng mga Duterte supporters to to stand by Inday Sara Duterte, because this is going to be a huge huge bardagulan in the next 3 years. Ayan. Yes. Saka po, sana maging ano rin to, maging huge eye-opener to para sa ating mga Dutertista na kung sinusuportahan natin si PRRD at nirerespeto natin ang brand of public service niya, ganun din si Inday. Kasi if we support PRRD, we support Inday Sara and all the Dutertes. Kasi ang tanging brand of public service na meron sila ay galing din sa kanilang ama. At sana hindi na rin sabihin, sana hopefully soon hindi na rin masabi ng ibang mga PRRD supporters o mga Dutertista na sinusuportahan namin or makikinig lang kami kay tatay. Sinusuportahan namin si VP Inday pero hindi kami susunod sa gusto niya or sa sinasabi niya. Kasi Wala na, ganun din yung nangyari. tingin ko kasado na ni Senator Amy yung 12 spot. 2 million halos yung ay 1 million halos Yes. yung lamang More than 1 million Yes, yung yes. lamang kay number 13 So feeling ko Magkakatalo okay. na lang po talaga sa tulog. kung may magluluto habang tulog tayo. Oo. Ayun, magkakatalo na lang sa tulog yan. Ayun. Yan po. Mukhang Ayun lang pasado naman na po. yung 12. Ano na Hopefully po. 78.96. So parang 80% na no? Ayan. Yes. 80%, may 1 million pa kaya yan? And Miss Joey, is it early ba na mag-discuss tayo a bit? Maybe not today or maybe in the next few days na kung sino yung mga posible na mag-vote against sa impeachment ng Sara? Sige, tingnan natin. Okay, tingnan natin. Dun sa mga bagong incoming senators, okay, let's do a quick Bongo definitely no yan. No to conviction yan. Bam Aquino, we do not know. It depends on how Bam Aquino looks towards his future. Ayan. Bato, syempre, yan? Ang tawag dito, no impeachment yan. No conviction yan. Erwin Tulfo, hindi natin alam, pero very likely i-convict niya. Pangilinan, very likely i-convict niya si Inday. Marcoleta, no. Ping Lacson, we do not know yet. Tito Soto, I think Tito Soto mas lamang na i-convict niya si Inday. Ayun. Ping Lacson, simply because kaya sabi ko na baka hindi to si Ping Lacson. Kasi nga, naiintindihan ni Ping Lacson yung ibig sabihin ng confidential fund So, malamang baka hindi niya i-convict si Inday. Ganon. Pero hindi pa rin natin alam. Dahil, ayun na nga. Tito Soto, malamang yes, i-convict niya si Inday. Pia Cayetano, we do not know. Camille Villar, of course, I think she's going to vote for no conviction. Ayan. Lito Lapid, feeling ko ano lang tugtog nito. So kaya si Lito Lapid, since kung anong tugtog, yan lang rin ang sayaw niyan, feeling ko, makikinig lang yan sa tugtog ng Malacanang. So therefore, i-convict niyan si Inday. Ayun. And then lastly, si Amy Marcos, na very sure ako, hindi yan boboto sa impeachment ni Inday. Ayun. So, kung bibilangin natin, no impeachment kay Inday, 1, yung sigurado 2, ayan, 1, ay sorry. Ano ba yan? Ayan. So, Amy Marcos, Camille Villar, sige, bilangin natin si Ping Lacson, pero hindi ako masyadong hindi ako masyadong sure dyan. Marcoleta, 4, Adela Rosa, 5, at saka si Bongo, so 6. Sabihin natin na 5 hard no conviction, isang soft no conviction. Pagkatapos, dun sa mga current na mga senador, teka, tingnan natin yung incumbent senator. Incumbent
senators. Teka, wait ah. Ayan, okay. Incumbent Senator, Chis Escudero, iko-convict niyan si Inday. Jinggoy Estrada, tingin ko si Jinggoy Estrada, ano yan, ang tawag dito, si Jinggoy Estrada, kung susundin niya ang puso niya, no conviction yan kay Inday. Kaso nga na si Jinggoy Estrada, may kaso. So ngayon, si Jinggoy Estrada, kaya na bumoto na i-convict si Inday kasi may kaso siya eh. Either i-save niya yung sarili niya or i-save niya si Inday. Siyempre, pipiliin niya yung sarili niya. Ayun. Kiko Pimentel, wala naman na to. Outgoing yan. Nancy Binay, tingin ko i-convict niya si Inday. Si Alan Peter Cayetano, I would say soft na no conviction. Hindi rin tayo sigurado. Si Pia Cayetano, feeling ko, itong magkapatid na to, si Pia at saka si Alan Peter, feeling ko, magsisplit yan. So, ibig sabihin, hindi mo nabibilangin yung magkapatid na yan. Mag-hedge yan. Isa taya, isa hindi. Ayun. JV Ejercito, hindi rin ako sigurado. Ayun. I see. Yeah. Win Gatchalian, boboto yan in favor of the conviction of Inday. Risa Ontiveros, in favor of the conviction of Inday. Lauren Ligarda, I do not know. Ayan, Robin Padilla, of course, hard no conviction. Grace po, outgoing na to di ba? Outgoing na to si Grace po, di ba? Bong Revilla, hindi naman siya mananalo. Ayun, Tulfo, I think he's going to vote for the conviction of Inday. Joel Villanueva, feeling ko conviction rin ni Inday yan. Mark Villar at saka itong si Miguel Subiri, hindi rin tayo sigurado kung mga soft no conviction kay Inday. Ayan. So yun. So feeling ko, malaki pa rin naman yung chance na meron tayong number. Kasi marami tayong mga soft no conviction eh. Yung hindi tayo sigurado kung hindi ba niya i-convict si Inday o hindi. Ganun. And it will depend on their future plans. Si Nancy. Hindi na rin pala kasama to si Nancy. O offset ang Cayetano. Ayun. Binay, Grace po, Coco, out. Ayan, okay. So wala na pala yung mga yun. Ayan. Pero si Senator Mig Subiri, dahil sa naging experience niya sa Senate, so baka maaari na mag-no siya, hopefully mag-hard no sa impeachment ni Inday Sara. Plus he's Mindanaoan as well. Yan yung mga yan yung mga tipong aabangan. Hindi rin ako may mga nagsasabi sa akin hindi yan boboto si Subiri ganyan. Pero parang okay, tingnan natin. We're hoping. Hindi ako convinced na hard no siya eh. Hard no for conviction. Ayun. Yeah. Ayun lang. So tingin ko it's an open ball game. Yung impeachment ni Inday, it's an open ball game. Ayun. Good luck sa ating lahat at good luck sa Pilipinas. Ayan. Okay. Anyway, maraming salamat Kentaro. At ayan, pumunta na tayo kay probability. Salamat din po. Ayan. Okay, thank you very much. Hello, probability. Hello, good morning. Ayan. Good Hello? morning. Naririnig po ba ako dyan? Ayan. Actually, sasabihin ko lang naman regarding kay actually Bongo. Yung sinasabi ng social, kaya siya maraming boto nakukuha sa totoo lang kasi Grab rider ako eh. Baga na marami akong nakakausap o nakakasalamuhang mga tao during sa pag-deliver ko their times kasi kami napupuntang may iba-ibang lugar. Ngayon ang sabi kasi sa akin ng mostly based doon sa bakit kilala si Bongo dahil hindi dahil sa social amelioration program kundi dahil sa yung malasakit nila sa every hospitals. Yun yung tumimo sa utak ng mga tao once na hospital ka. Malasakit center si Bongbong niyan. So every time na hospital yung tao, the more na i-echo yung pangalan. Na re-reinforce yung Yes, na-reinforce aside from being a Duterte brand na kasi nga sa totoo lang tulad yan si Bato de la Rosa dahil ang kay Bato de la Rosa naman is doon sa drug war. Kasi ramdam ng tao yung pagbabago ng time ng may drug war. Na si Bato de la Rosa yung ang pasimuno ng tukhang na napakikiusap na ito ganyan. So dahil yung mga mahihirap na tao, naramdaman nila yung usual na typical na tao na medyo may matinong pag-iisip tulad ng mga vendor, mga ganun. Pag sinabing drug war,
ni Tatay Digong, nakakabit agad yung si Senator Bato de la Rosa. Usually yun yung ano yun, na memory na ano ng mga tao, na-recall ng mga tao. Tapos aside from that is itong ano, yung actually hintayo kong iboto sana si Bam Aquino tsaka si si Bam Aquino tsaka yung kay tsaka yung si Revilla. Ayoko sana iboto yun, kaso lang yun yung inano ng pamamahala namin. So yun talagang dahil yun ang pinagkaisahan and we are very faithful in it. Kaya namin pinagkaisahan. Pinoto talaga namin yung lahat yan kahit labag sa parang sa sarili namin, labag sa amin. Pero dahil yun ang ano ng pamamahala, yun ang binoto namin. Tsaka yun nga narinig ko kanina is bakit hindi sila lumapit sa pamamahala? Kasi sa totoo lang, kahit na let's say for example, tulad yan si Kadante Marcoleta, kaalyado nila. Even though kaalyado nila yan, ano sa iglesia yan, na bawat kasapi, bawal kaming mag-backer ng mga politiko. Kasi maaaring ikatitiwalag namin yung pag-i-endorso ng politiko. Oo. Tsaka pangalawa, ang ano niyan is, siguro nakikita ko dahil ayaw ng pamamahala na magkakaroon ng, pinakikita na siguro nila yung extortion. There are possible na ganun kasi mangyayari. Diba? Malakas ako dito sa ganito, kaya ganito ganyan, kunyari, outside ano lang, tapos i-endorse ko siya, ganun. Kaya bawal na bawal kami mag-endorse ng ano. Kahit na si Kadante Marcoleta, bawal siyang mag-backer doon sa pamamahala namin. Kasi ang pag ano yun, kung gusto mong i-endorse ka, kailangan mo personal kang makiusap. Ilalahad mo ano yung mga ano yung mga plataforma mo. Tsaka pangalawa, tinitingnan niyan yung politiko na yan, hindi yung kung ano yung kulay niya, kundi kung ano yung mga batas na nagawa na niya o gagawin pa lang niya o ano yung mga plataforma na gagawin niya na kung saan hindi labag sa aral na nasa Biblia. Kasi kapag there are times, halimbawa tulad ng mga mayroon kang sinuportahang mga batas na kung saan malalabag yung faithful nung belief, ng faith nung isang kasapi na iglesia, big no na agad, red flag na agad yun sa pamamahala namin o sa kung sino man yung kasama niya doon sa nag-iisip na kung sinong dapat boto at sinong nararapat. Tapos ang masasabi ko lang din doon sa yung may mga sa social media na kumakalat na nagagalit sila, bakit daw binoto si ganito, bakit daw si Bam ang inano namin, inendorso. Galit na galit sila na na ganito ganyan. Na mayroong record daw si Revilla, bakit ito ganyan daw inendorso namin. Ang masasabi ko lang naman kasi naman doon is, iglesia kasi is, usually tinitingnan kasi is, hindi nila tinitingnan yung sinner, tinitingnan nila, kinokondemn ng iglesia yung sala, hindi yung pagkakasala. Kung convicted naman si Revilla, dapat supposedly, di ba, nakulong dapat siya. Pangalawa, ito yung ideal namin. Si Bong Revilla, di ba na-acquit siya? Yes. At saka tawag dito, kinu-question nila ng ba't gano'n ng pamamahala namin. Hindi ba si Jesus Christ before? Alam niya na itatatwa siya ni San Pedro. Alam niya kung anong gagawin na itatatwa siya ni Judas Iscariote. Alam niya ang gagawin ni Pablo. Bakit kinuha pa rin ni Jesus Christ na disipulo tong mga to? 'Di ba? Yun yung ideal niya. Alam niya yung possible na gagawin at alam ni Jesus Christ na gagawin yon. Ba't niya kinuha yung mga yon, 'di ba? Kasi dumadating kasi kami sa yung pag sa iglesia, yung pang-uusig sa amin is nasaan yung morality nyo bilang iglesia? Dapat, 'di ba, ganun yung ginagawa nyo? Yun ang sinasabi. Dapat hindi nyo sinusuportahan yung mga ganito, ganyan, 'di ba? Kung inuusig nyo kami, di na bago sa amin yan. Baga, immune na kami sa pag-uusig kasi nga even though si Jesus Christ is nausig din dati at bakit bakit naging disipulo ni Jesus Christ yung mga taong ito na kung saan alam niya na yun yung gagawin ng mga to. Yun yung to sum it up. Actually, sa lang ako, politically speaking, yung naging decision ng INC to support Pia, ngayon kasi dalawa na lang dahil laglag naman si Bong Revilla. Si Pia Cayetano at saka itong si Bam Aquino is actually good for the cause of the Dutertes. It is good for our cause. Kasi nga, for example, kunwari itong si Bam, pagka kunwari, nag-decide siya na i-convict niya si Inday sa impeachment. Of course, yung INC mag-iisip yan na parang, ano ang tawag dito? Alam mo naman yung stand namin bakit mo kinonvict si Inday? Alam mo na ayaw namin yung impeachment. Bakit mo kinonvict si Inday? So, there's a possibility of fallout between the INC at dito sa mga in-endorse nila na mga
mga senator na magko-convict kay Inday. Kasi definitely, that's going to be a talking point kapag sa susunod na lalapit sila sa INC para Correct talaga. Diba? Correct. Yan. Opo. There are possibilities din na itong mga to is mag-abstain. They're not going to vote yes. They are going to vote no. Well, pag nag-abstain sila, pabor pa rin yun sa mga Duterte. Yes, that most probably yun ang gagawin nila. Yun ang most pag no for conviction sila, pabor pa rin yun sa mga Duterte, boss natin. So kaya nga boss, politically speaking, of course, syempre, kagaya nga sinabi ko, isipin nyo, INC is an organization looking after its own interest. So hindi natin alam kung ano nila. Hindi natin alam kung ano yung mga standard nila sa pag-ano nila sa pag-interview, sa pag-deliberate kung sino i-endorse nila. That's their business. Now, as an outsider, as an INC outsider, itong naging desisyon ng INC would actually benefit us. Yes. Whether it's part of the INC's diskarte to benefit us or not, yung yes, correct ka talaga. Tama yan. Yung naging desisyon na yun ng INC would actually benefit the Duterte supporters, the Dutertes. Diba? The Dutertes. Kasi nga, kumbaga parang, ang kung kunwari, ikaw si Pia or ikaw si if you're going to think of being at the good side of INC, you're going to take note of their political stand. Correct. All throughout the issue. So, ang iglesia hindi nakakalimot yan eh. Parang, ano stand mo sa abortion? Ano stand mo sa ganito? Di ba? It matters to them. So, pati itong impeachment na to, it's not very often that Iglesia ni Cristo would go out because they do not want something to happen. And in this case, no January 13, they went out because they do not want the impeachment to happen. Now, if the senators will, if let's say itong si Pia at itong si Bam would vote yes to the conviction of Inday Sara, I'm pretty sure sa mga susunod na mga election cycles, magiging talking point yan ng Iglesia. Correct. Sa mga posisyon namin. Correct. Diba? Tama po talaga kayo. Kasi nga, sa totoo lang, Iglesia ni Cristo, to tell you the truth, is not Maka-Duterte. Kaya nga nakakasaka naman loob pagka itatag kami as DDS. So, since we are not DDS, hindi kami, ang Iglesia ni Cristo is pro-right kami. Kung ano yung tama, yun. Nagkataon lang na si Duterte, nandoon sa side ni Duterte, yung tama. Kaya, nagmumukha tuloy kaming DDS, honestly speaking. Kasi, mali tulad ng mga pinagagawa nila, yung pagpadala nila kay PRRD sa The Hague. Di ba? Against ang INC dahil meron naman tayong justice system dito at gumagana yung justice system dito sa Pilipinas. Di ba? Kung dito siya nagkasala, dapat dito siya panagutin. Di po ba? Tapos pangalawa, yung impeachment, why we are against with the impeachment? Kasi nga hindi naman yan makakatulong sa typical miyembro ng mga INC kasi kami we are also Filipino. We are also affected kung ano yung mga actions ng government. Di po ba? Mahal lang pilihin, mahal lang kuryente, mahal lang bigas, lahat mahal. Ba't hindi yun yung aksyonan nyo? Mahirap ang trabaho. INC is, hindi lahat ng INC kasabi ng INC is mayayaman. Madami sa kasabi ng INC mahihirap. Pero itinataguyod namin yung pag-ano namin. Ayaw namin nasasaga, dahil sa pagkaguluhan na ginagawa nila, ayaw namin na ang INC kami pati kami madadamay. 'Di ba? Kaya nga nangiusap kami na sana ibalik niyo yung pangako, yung unity, magkasundo-sundo kayo. Yun ang panawagan ng INC. So dahil hindi kayo nakinig sa panawagan namin na unahin yung dapat unahin, dahil hindi naman nakakatulong yung impeachment na yan, automatic pinaramdam ng INC sa lahat ng mga na yung mga nakiusap na pumirma ng impeachment, automatic hindi talaga namin yun sinusuportahan. Depende lang siguro kung paano sila nakiusap at nagpaliwanag doon sa pamamahala kapag let's say sa pinuntahan ng distrito. Kasi mostly talaga sa kanila is hindi talaga sinusuportahan dahil yung stand namin, political stand namin is hindi nila pinakinggan. Baga nagbingi-bingihan sila. Dahil nagbibingi-bingihan sila, expect mo na ano yung maririnig mo. Actually pinapakita talaga ng INC ko ano yung kaya namin gawin. Anong magagawa namin dahil hindi kayo makikinig. Most probably next election wala na kayong maririnig sa INC kung hindi. I'm sorry. Yun lang talaga ang sasabihin ng INC. Kaya magdadalawang isip na yung mga yan pagdating sa impeachment.
Yan, Okay. to sum it up, yun lang yun. Kung ano yung stand ng INC at gusto nyo, kailangan nyo yung tulong ng INC at gusto nyo lumapit sa INC, stand with what they want. Ano yung political stand din ng INC. Nandiyan naman yung nandiyan naman yung Net 25, naririnig naman nila parati araw-araw yan. Kung ano yung political stand at hayagan naman nagsasalita yung INC. Hindi po ba? Kaya kung ano yung political stand ng INC, dapat panindigan nyo. Kasi kung hindi nyo paninindigan yan, ay most probably, wala na kayo next Kasi hindi lang isang beses magkakaroon ng eleksyon ng Pilipinas. At saka ang INC, palawak ng palawak, padami ng padami. Hindi paunti ng paunti yung INC, padami ng padami. Institution, no? INC is not gonna go away. Oo. Hindi talaga. Ayun, baka mayroon pang susunod sa akin, medyo gabi na. Alas 2:05 na. Oo nga O sige. Mag-aano na ako at magsasarado na rin ako ng tindahan. Maraming salamat. Sige, Joey. Salamat po sa time. Oo. Ayan. Bye-bye. Si Yengay nandito po sa likod eh. Yengay, gising ka pa ba? Gising ka pa ba, Yengay? Hello, Yengay. Ayan, feeling ko nakatulog na si Yengay. Ayan, okay, sige, tatanggalin ko na si Yengay. Pero kanina pa siya nakakapit sa backstage. Ayan. But anyway, ano ang tawag dito? Not 3 but 9 to acquit, yet more than 9, like 12 or more will be no trial. Sabi ni Saidi. Ayan. Oo nga eh. May alitan dati sa APC at VP Sara. Hindi sinuporta ni VP Sara yung pagtandem ni APC kay PRRD dati. Oo. At saka yung yung split nila kay ni Lord Velasco sa speakership, sa House speakership. Ayan. Galit na galit ang Ensaymada, nakapasok si Marcoleta at Aimee. Well, yan yung lethal na combination sa Senate. Yan yung lethal na combination sa Senate, si Marcoleta at saka si Sen Aimee. Ayan. And it's gonna be it's gonna be a huge partnership, lalong-lalo na sa impeachment trial ni Inday. Kung magkaroon man yan. Ayan. Katapusan na ng Dalipe dito sa Zamboanga. Oo nga eh. Dalipes were obliterated in Zamboanga. Ayun. Okay? Well, anyway, siya matulog na tayo. Gabing-gabi na. At 4 na oras kalahati na tayo nag-uusap. Antok na din ako. Nahilo na ako.